Na sinasabi nga po hiramin ko yung word ni Duterte 'no, na yung mga tao daw na nagra-rally, na lumalaban sa gobyerno, yan daw po yung mga komunista, yan daw yun. So etong mga DDS na 'to, yan sila VP Sara Duterte, yan sila ngayon yung mga bagong komunistang NPA. Sila yung lumalaban sa gobyerno, sila yung mga taong labas, sila yung mga destabilizer, sila yung mga gustong magpabagsak sa gobyerno. Sila yung mga masasamang tao, 'no, na ang gusto ay bumagsak ang ating gobyerno. Sila yung magulo, 'no? So, tama yung sinasabi mo, buhay kawal, magulo ang Pilipinas dahil may mga Duterte na nanggugulo, may mga DDS na nanggugulo. 'Di ba lately nga lang nung, September 21, oh, nabuking ang kanilang plano, oh, na nagbayad at anong gustong gawin sa mga kabataan? Sugurin daw ang Malacanang 'no, binayaran ang mga kabataan para sugurin ang Malacanang at para sunugin. Kita mo yung kahayupan ng mga 'yan, nakita mo yung kademonyohan ng mga 'yan, na masyadong matakaw, greedy sa kapangyarihan. Para lang makaupo sila sa puwesto, gagawin nila ang lahat. Tingnan mo yung pagiging sakim, sakim ang mga 'to, napakasakim nila sa kapangyarihan, greedy, 'no? Na gagawin nila ang lahat, maupo lang sila sa puwesto. Pero hindi naman pinayagan ng Diyos na mangyari 'yan. Dahil mga kaibigan, ah alam naman po ng Panginoon, eh, na na kung sino ang nagtatrabaho at kung sino ang nanggugulo lang sa bansa, 'di ba? So, mga kaibigan 'no, itong ginagawa ngayon ni Sarah, hindi pa po 'yan titigil, guys, hindi pa 'yan titigil. Hangga't hindi niya mapapabagsak si PBBM, hindi 'yan titigil. Sakim 'yan guys, eh, sakim. Gusto niya ng kapangyarihan pero ayaw niya magtrabaho. Gusto niya ng kapangyarihan pero ayaw niya ng accountability. Yan ang sakim. Sakim sa kapangyarihan at walang iniisip kundi ang kanyang sarili. Magulo, magulo si Sara Duterte at, salot 'no, in short, salot sa Pilipinas. Yan po ang salot 'no. Guys, tanggalin mo si Sara Duterte, tanggalin mo ang mga DDS, tanggalin mo si Sara Duterte, ay naku, ang ganda ng buhay sa Pilipinas. Tahimik, ang ganda ng ekonomiya, boom na boom. 'Pag tinanggal mo si Sara Duterte, tanggalin mo ang mga DDS, ay, ang ganda ng buhay ng Pilipinas, ang ganda ng buhay ng Pilipino. Napakaunlad natin, maunlad tayo kapag nawala ang mga DDS, 'pag nawala si Sara sa Pilipinas. Ang ganda ng buhay ng mga Pilipino, para na tayong Singapore. I tell you the truth, mga kaibigan 'no? Kasi ang nagpapagulo po, ang nagpapahina po ng gobyerno at ang nagpapahina ng ating ekonomiya, walang iba kundi ang mga Duterte. Sa totoo lang, real talk lang tayo dito mga kaibigan, real talk tayo, walang plastikan. Sila ang nagpapahina ng ating gobyerno dahil sa kanilang pagkasakim, pagkasakim sa kapangyarihan. Sakim. Sakim po ang mga Duterte, sa totoo lang. Sakim po sila, no? Ah, gusto po nila silang maghari. Bakit? Kasi, lalo na ngayon guys, gusto nila tanggalin agad si PBBM kasi nga, ayan no, kinakasuhan na. Kinakasuhan na sila guys, yung kanilang ano eh, yung kanilang mga kasamahan eh. Kakasuhan na sila guys, no? Oh. Inimbita na mga kaibigan, inimbita ng ICI, pati mga Villar, no? Si Mark Villar, si Cynthia Villar, yan. Inimbita na ng ICI guys, no? Inimbita na sila. Yan. Natin yung ano Mark Villar.
Okay, ito ba yun? Ito ba yun? Ito. Kasama na po ng Department of Justice ang ilang miyembro ng Pamilya Villar sa investigasyon nito sa mga flood. Isasama na po ng Department of Justice ang ilang miyembro ng Pamilya Villar sa investigasyon nito sa mga flood control project sa Las Piñas. At nakatutok si Salima Refran. May 5 taong umupo bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways si Senador Mark Villar noong Duterte administration. Sabi ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mula daw nung panahong yun, nakuha ng pinsan niyang buo ang mga kontrata sa infrastructure projects sa Las Piñas, ang baluarte ng kanyang pamilya. Because of that prohibited interest with his cousin being the contractor in Las Piñas. Yan. So far, wala pa ako. Kasi guys, hindi dapat ganun. Biruin mo ha, senador din siya ng Pilipinas. Sino yung mga nakakakuha ng kontrata sa Las Piñas? Pamilya niya. Yung kanilang mga yung kanilang mga company, yung kanilang firm. Senador siya ng Pilipinas, ang nakakakuha ng mga kontrata, pamilya niya. Oh, conflict of interest yun, guys. Hindi dapat ganun. Parang katulad din yan ni Bongo. Senador ng Pilipinas. Sino ang nakakapag-bag ng mga proyekto sa Davao? Tatay niya, kapatid niya, pamilya niya. Yun po nangyari sa panahon ni Duterte, no? So, kaya po mga kaibigan, kasama po sila sa imbestigahan, no? So, kasama din po si Congressman Martin Romualdez sa imbestigahan, no? Yan po mga kaibigan, basta lahat ng mga dinadawit, no? Kasama po yan sa imbestigahan. At wala naman pong problem kay Congressman Martin Romualdez kasi nagpahayag po siya ng willingness, no, na talagang humarap sa kahit anong klaseng investigasyon. Kaya nga siya nag-resign eh. Kaya siya nag-resign para magkaroon ng patas na investigasyon. Hindi po siya katulad ni Sara Duterte na ayaw ng investigasyon. Kasi, biruin mo guys investigasyon pa lang ayaw na ni Sara. Kasi alam niya na wala siyang isasagot. Alam kasi niya mga kaibigan na may kasalanan siya. Diba? Pero si Kong Martin Romualdez, willing siya humarap sa lahat ng investigasyon, lalo na yung mga legit na investigasyon, DOJ, NBI, ICI. No? Talagang pupunta siya. Kasi, siya guys kampante siya na malinis ang kanyang konsensya. Hindi po tulad ni Sara Duterte na lahat po ng mga investigasyon, iniwasan ni Sara lahat ng investigasyon. Pinatawag siya sa DOJ 2 beses, hindi siya pumunta. Simple lang, hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya dahil alam niya na may kasalanan siya. Pinatawag siya ilang beses sa good governance hearing, mema lang din. Ngayon nga nakabitin yung kanyang budget sa Kongreso binibigyan siya ng time, no? Napakaraming beses na siyang inimbitahan. Pero hindi siya pumupunta. Binibigyan siya ng panahon pa para makapunta, para i-depend ang kanyang budget. Hindi niya kayang i-depend ang sarili niya, guys. Sa totoo lang na, siya yung lawyer na hindi niya kayang i-depensa ang sarili niya. Kasi nga, siya guys bukod sa siya ay bobo, alam kasi niya na hindi niya talaga kayang i-depensa ang sarili niya. Dahil alam niya na talagang may ginawa siyang kabalbalan. Kaya eto mga kaibigan, no? Yung kanyang impeachment trial, ginawa niya ang lahat. Ginamit niya ang lahat ng kanyang impluwensya para pigilan itong impeachment trial. Tingnan niyo mga kaibigan yung lumalabas magmula doon sa insertion, hindi na di umano kasi confirm na si Chis Escudero ay merong insertion. So, hindi na tayo gagamit ng di umano. Kasi confirm na guys, confirm na talagang nag-insert na si Chis Escudero. So, parte ng insertions ni Chis Escudero
ay para kay Bongo. Bongo. Billions guys, billions. At eto napapabalita mga kaibigan na yung billion na yon, billion, yan daw ang ginamit para sa Supreme Court, sa Korte Suprema, para daw suhulan at ipadeklara na unconstitutional ang impeachment ni Sara Duterte. Alam niyo mga kaibigan, kung totoo yan, nakakalungkot sobra. Kasi ang Supreme Court, the highest court of the land na inaasahan natin na walang bias ay nabahiran. Kasi kung totoo yan guys, ibig sabihin, nabibili pala ang ating Korte Suprema. Kasi guys itong sinasabi, magtataka ka Kung hindi totoo yan, bakit minadali nila ang paglalabas ng desisyon na unconstitutional daw ang impeachment ni Sara? Bago magsona, talagang minadali nila guys. Ang sabi nga ng mga political analyst, nakakapagtaka. Kasi ang Korte Suprema, matagal magdesisyon yan. Matagal. Bakit dito sa pagdi-decide kung unconstitutional ang impeachment ni Sara, bakit ang bilis? Nasabi ng mga political analysts, nakita nila, ang daming mga days na walang pasok kasi nga during the time ang daming walang pasok. May holiday tapos may mga bagyo. Diniklara walang pasok ang gobyerno. How come na nakapag-decide agad ang Korte Suprema? Doon ka magtataka Walang kumbaga wala namang working walang mga working days na marami. Maraming uling salamat kay Encrypto Chicalas Salamat po sa pakape ulit maraming salamat. So doon mo makikita mga kaibigan doon mo talaga makikita na pero may mali. Biruin mo ang bilis ng desisyon na ipadeklara na unconstitutional. Ang bali-balita guys, yung insertion ni Chis Escudero na ibinigay daw kay Bongo na bilyon ang halaga, yun daw ang ibinigay sa Korte Suprema para para mag-decide sila na unconstitutional ang impeachment ni Sara. Bakit nila kailangang madaliin? Kasi guys, di ba ang sabi ni Chis Escudero, after the SONA, magta-trial. So ang ginawa po ng Korte Suprema, hinabol nila kailangang makapaglabas ng desisyon, kailangang makapaglabas ng desisyon bago mag-SONA para hindi matuloy ang impeachment trial. Hinabol. So ang nakita dito ng mga political analysts, ginamit ni Sara Duterte ang lahat ng kanyang impluensya at with the cooperation of Bongo, ginamit para tapalan ang Korte Suprema. Nakakalungkot mga kaibigan kung totoo talaga ito. Kasi yan yung ating highest court of the land pagkatapos sa tatapalan. Ang bilis ng desisyon nila mga kaibigan. Ang dami walang pasok noon. How come? Yung sinasabi ng mga political analysts, how come na nakapag-decide sila kaagad? Napakabilis. 90 pages yan. How come? Na nakapag-drop agad sila, nakagawa kaagad sila. How come? Kung gaano sila kabilis, mas mabilis pa sa alas 4, magdeklara na unconstitutional daw ang impeachment ni Sara. Ganon sila kabagal na desisyonan. Napakabagal na desisyonan ang motion for reconsideration ng House of the Representatives. My God, napakatagal na ipinasa ang motion for reconsideration ng House of the Representatives. Hanggang ngayon, wala silang sagot. Hanggang ngayon, wala silang inilalabas na kasagutan. Bakit? Dahil ba walang lagay? Dahil ba walang pera na itinapal sa kanila? Mga kaibigan, nagsasalita ako dito as a common tao na talaga namang dismayado sa Korte Suprema. Ayokong paniwalaan guys na nabibili sila. Kasi nakakatakot yan. Nakakatakot yan guys. Wala na talaga tayong justice dito na maging ang Korte Suprema na bibili ng pera. Ayokong paniwalaan yun. Hanggang ngayon mga kaibigan ay parang
binubulag ko pa rin ang aking sarili, nagbubulag-bulagan pa rin ako sa katotohanan na nabibili ba talaga ng pera ang Korte Suprema. Kasi ayoko siyang paniwalaan na nabibili sila ng pera dahil nakakatakot yan. Sobrang nakakatakot. Wala nang hustisya na makukuha ang mga mahihirap kung ganito na nabibili ang ating mga judges sa Korte Suprema. Kasi magtataka ka, kung gaano kabilis ang pagde-decide ah, sa ginawa ni Sara na pagpa-file ng complaint para ipadeklara na unconstitutional yung kanyang impeachment trial, ay gano'n naman super bagal pa sa pagong ang pagdidesisyon sa motion for reconsideration ng HOR. Diba? Kaya mga kaibigan, pag-pray natin ang ating Korte Suprema na mamulat ang kanilang mga mata at yun bang ma-realize nila bakit sila nandyan. Hindi para maging bias. Nandyan sila hindi para maging bias, hindi para tumanggap ng pera at maging bias sa kanilang desisyon. Nandyan sila para sa mamamayang Pilipino, para mag-decide ng tama. Kaya nga ang simbolo ng batas, di ba? Yung logo ng batas, babae nakapikit, no? Nakapiring ang mata, babae nakapiring ang mata na may hawak na timbangan. Ibig sabihin ng babae na nakapiring ang mata, wala siyang nakikita. Hindi siya bias. Hindi niya makikita pag siya ay nagde-decide, hindi niya makikita kung mayaman ka, mahirap ka. Dapat nakapiring ang mata. Wala siyang nakikita na status ng isang tao. Kung mayaman o mahirap, dapat pantay-pantay. Dapat hindi bias. No? So, kaya mga kaibigan, nakakalungkot kung totoo nga na binayaran ang ating Korte Suprema para ipadeklara na unconstitutional ang trial. Kasi mga kaibigan, ang dami na pong mga abogado, mga political analysts. Guys, inanalyze nila yung inilabas ng Korte Suprema na desisyon. At yung katotohanan, yung facts about the impeachment about the articles of impeachment, kung paano ito ipinasa, kung paano siya nangyari ng mga kaibigan, at napakalaki ng pagkakamali ng Korte Suprema. No? Mga kaibigan, hindi po siya nagtutugma doon sa kanilang desisyon. No? Talagang makikita mo na ang laki ng pagkakamali ng Korte Suprema. Kasi ang ginamit nilang facts, mga kaibigan, ay fake news. Ang ginamit na facts ng Korte Suprema ay fake news at pinabulaanan mismo ng ABS-CBN. Ang sabi ng ABS-CBN ay hindi kami nagsulat ng ganyang balita. Biruin mo guys, sa Korte Suprema, ang ginamit nila, ang pinagbasihan ng kanilang desisyon ay isang fake news na nanggaling sa ABS-CBN na later on ay itinanggi ng ABS-CBN na hindi daw sila naglabas ng ganon. So kita natin, ibang level, di ba? Parang, Korte Suprema gumagamit ng fake news para sabihin na ito yung facts, dito sila nagbase. Nakakatakot, mga kaibigan. Di ba? So ngayon, wala pa silang desisyon, di ba? Nakakatakot, guys, no? So, sila na nga lang ang inaasahan ng taong bayan para sa fair, para sa patas na decision. Pero, eto, ganyan pa sila. Diba? Yan. Sabi ni Papa Chopa, saan banda sa Mindanao? Taga Mindanao ako, walang programang pagtrabaho si BBM dito. Naku, baka nasa bundok kayo, no? Paminsan-minsan bumaba kayo ng bundok para malaman nyo, ha? Madami ba kayo sa bundok? Okay. Kawawa naman kayo, tago kayo ng tago sa bundok, no?
bumaba rin kayo. Alam niyo may programa na ang pangulo natin ngayon, no, na ini-embrace po niya yung mga gustong magbagong buhay, no? Bibigyan ng mga kabuhayan, bibigyan ng trabaho, basta magbagong buhay lang, no? Huwag na pong mamundok kasi masama po 'yan, no? Yan po ay nakakasama, hindi lamang sa inyo, sa inyong pamilya, kundi maging sa Pilipinas, no? So, magbalik loob na po kayo at bumaba na po kayo ng bundok at magbalik loob at meron pong programa ang ating Pangulo para sa mga tao na namumundok, no? Para sa mga nagre-rebelde. So bumaba na po kayo ng bundok at kayo po ay mag-avail ng programa ng ating Pangulo na para magkaroon po kayo ng magandang buhay na hindi po kayo takbo ng takbo at tago ng tago sa bundok. Okay? So, ano pa? Okay. Pakinggan nga natin itong si Secretary Vince Dizon. Pero since 2020, 17 pa ito pinondohan. 2017. 2017, 774 million. Nagbayad ng 2020 in full. Fully paid ito. Pero since 2020, hanggang ngayon, never gumana ito. Ngayon, nakita tayong karatuga doon. Di ba? So mga guys, no, ang dami na po ngayon na nadadawit na pangalan, mga kaibigan, no? At eto nga po, mga guys, no, sabi dito, etong pati yung mga Villar, guys, no, mga Villar po ay talagang sila ay kasama na sa iimbestigahan ayon kay Secretary Boying Rimulya. Kasama na sila sa imbestigahan dahil nga sa mga nangyari, no, na involvement nila. At alam naman natin na si Villar po, si Mark Villar, ang DPWH Secretary ni Digong, no? 6 na taon po yan. At take note mga kababayan, hindi man lang hindi nasibak si Mark Villar sa kabila ng napakaraming mga ghost project na nangyari. Hindi po nasibak, no? Yan. So, yan po yan mga kaibigan. Yan. Yan. Okay. Nagkapagtayo kami ng isang irrigation pumping station that is solar powered that covers 100 hectares. So ito yung ginagawa. We have built over 100 of those around the country already. I just wanted to see how it worked. Maganda naman, we're using the best of high technology. May satellite imaging, merong AI na ginagamit. It's really impressive kasi napakaganda sa ani. Nagkapagtayo kami ng isang irrigation pumping So station. guys, no, ito pong si PBBM, no, kabi-kabila po yung mga pinapagawa niya ng mga rice processing sa buong panig ng Pilipinas, ng mga irrigation, mga dams, no, na talagang nakakatulong, no, sa ating mga magsasaka. So tuloy-tuloy po mga kaibigan, no, nagdeklara po ang ating Pangulo na tuloy-tuloy po ang pagbaban sa mga importation ng bigas. So literally mga kaibigan, ngayon mga kaibigan, in the time of President Marcos, since binan po niya itong pag-import ng bigas, ay masasabi natin, the Philippines is now self-sufficient pagdating po sa bigas. Hindi na po tayo nag-aangkat. Only in the time of President Marcos Sr. and President Marcos Jr. Ang galing, di ba? Ang galing. So, self-sufficient na po tayo ngayon sa bigas. Sa panahon po ni PBBM, ganyan po siya kagaling. Inayos po niya ang ating agriculture. Kaya nga, di ba, nung siya ay naupo,
ay gusto niya siyang secretary. 'Di ba siya yung umupo na secretary sa ilang buwan, no? Ilang buwan siya yung umupo na secretary sa Department of Agriculture. Kasi inayos niya talaga, guys, eh. Gusto niya kasi maging self-sufficient tayo sa bigas. At ngayon nga, mga kaibigan, ito na nangyari na. Self-sufficient na po ang Pilipinas sa bigas. Hindi po tayo nag-aangkat ng bigas. So, hindi po natin alam kung sa January, kung mag-aangkat tayo, hindi natin alam, no? Pero, nitong mga nakakaraang buwan ay naglabas po, no, ng utos ang ating Pangulo, ban ang pag-aangkat ng bigas. So until now, mga kaibigan, ito'y pinalawig ng ating Pangulo na ban pa rin ang pag-aangkat ng bigas. So literally, self-sufficient ang Pilipinas sa bigas. Ang galing, di ba? Ang galing ng ating Pangulo. Hindi yan nagawa. Hindi yan nagawa ni Duterte. So, isa yan, mga kaibigan, sa dahilan kung bakit lalong tumataas ang satisfaction rating ng ating Pangulo. Isa po yan sa dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay nasasatisfy sa trabaho ng ating Pangulo. Kasi yung sinasabi ng mga DDS na pinangako daw na 20 pesos na bigas, ay ayan, nakamit ng ating mga kababayan. Diba? Meron na pong 20 pesos na bigas. At patuloy po ito na pinapalawak, no, sa buong kapuluan ng Pilipinas. Yan. Yan. So, napakagaling po ng ating Pangulo. For his physical and mental health. So, ito mga kaibigan, no, talakay lang natin ng konti. Itong ginawa po ng mga senador, no, na nag-file po sila ng resolution para ipakita, no, sa ICC na para ipakita, no, just to show off na gusto po nilang i-paint na image ay, uy, ang gobyerno, uy, ang mamamayang Pilipino gusto si Duterte pauwiin, i-house arrest na lang. Ito po yung tinatry ng mga senador na ipinta, no? At ipamulat, no, sa ICC na gusto ng mga Pilipino di umano na si dating Pangulong Duterte ay ma-house arrest lang. But in reality, mga kaibigan, ito po ay gusto lamang ng mga senador, ng mga kumampi, no, kay Duterte. So, tingnan natin saglit, no. Sabi po ni Tito Soto, however, my choice or decision in my conscience might even help in further dividing the nation. Senate President Vicente Tito Soto III explained why he decided to abstain from supporting Senate Resolution number 144